Hi guys! Kumusta po kayong lahat? So ayan, pasensya na guys, no? Baka kasi mag-post-post ako sa video natin ngayon kasi inuubo pa rin ako. Okay, so tingnan natin guys, kanina bang love reading itong masasagap natin. Pero bago tayo guys mag-start, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook. Message nyo lang ako guys, okay? So, thank you. Tignan natin kanino bang love reading itong masasagap natin ngayon. Five of Pentacles. So, may nakikita ko dito na parang hindi ka na nakukontento dito sa connection niyo ng person mo. Meron kang hinahanap na something na siguro hindi mo na siya nakikilala. May nagbabago sa kanya. Kaya medyo nagiging frustrated ka dito sa relationship niyo ng person mo. Kasi, lost hard times, concern, desperation, and poverty. So, hindi lang to guys pagdating sa financial. And guys, piling ko dito may something na siguro talagang, baka kasi nag-fall out of love ka na sa person mo. Okay? Nandun sa point na hindi mo na rin alam kung mag-i-stay ka pa ba or parang hindi mo na rin maintindihan sa sarili mo kung mahal mo pa ba itong taong to, hindi na. Pero parang medyo frustrated ka talaga sa relationship na to. Ninyo. Tignan natin. Meron tayong Five of Swords. Actually guys, ito ay deceit, no? Betrayal. So, parang sinasabi lang na huwag ka maging kampante porke na sa'yo or magkasama kayo ng person mo, huwag ka lang masyado maging kampante. And kung may mga intuition ka na parang nararamdaman mo something na kakaiba, kasi deceit to guys may panloloko nangyayari dito sa relationship nyo na to. And parang ina-advise sa'yo na mag-observe ka sa kilos, sa pinapakita sa'yo ng person mo kasi may kakaibang nangyayari, no? Ayun, no? War, hostility, dishonest, theft, victory, and hurt. So, I think nangyari na guys. Nagkaroon ng third party, nasaktan ka na ng person mo, na nagkaroon na ng diskusyonan dito. Nagkaroon na guys madaling, parang malaking pagtatalo. Tignan pa natin. Okay. High Priestess. Di ba may mga intuition ka na? So, ibig sabihin nararamdaman mo na talaga na may something na parang parang nagiging cold na yung person mo sa'yo, no? Pwede nangyari na guys itong relation, nangyari na itong nire-read natin ngayon sa past or pwede nangyayari na ngayon, okay? Pwede nyo guys sila guys yung sitwasyon nyo. Dito sa reading natin, pwede sa past or current situation. So, may nakikita kasi ako dito guys, nararamdaman mo na eh. Kaya nga medyo nagiging frustrated ka dito sa relationship na to. Kasi malinaw mo nang nakikita na parang may something na may tinatago na sa inyo yung person mo. Bakit hindi na siya katulad ng dati? Bakit ang cold-cold na niya? So parang ang hirap niya na guys, i-please, no? Nahihirapan ka na suyuin or parang ipagsiksikan yung sarili mo din sa taong to. Okay, tignan natin kasi wala man lang siya guys, emosyon. Mararamdaman mo kahit nagdadrama ka, bakit parang wala siyang affection? Ba't parang ang cold niya? Ba't parang nananawa siya? Tignan natin. Queen of Pentacles, Earth, Mothers, secure, dependable, practical, and grounded. So, yun. Actually, iba sa inyo dito, possible na asawa mo to. Or pwedeng single mom or single dad. Kasi ang pinapakita rito, guys, mas gusto mong i-secure yung relationship nyo. Hindi dahil mahal mo tong taong to. Practical ka. So, gusto mo lang siyang i-secure dahil marami kay responsibility na kailangan i-consider. So, yun yung pinapakita sa akin dito, guys. Nagiging practical ka ngayon sa connection nyo ng person mo. Kumbaga, hindi lang naman yung sarili mo yung iniisip mo
kundi yung mga taong pwedeng maapektuhan or masaktan, no? Sobrang napaka-responsible mo dito sa connection nyo ng person mo. Nakikita ko yung sobrang pagmamahal na parang kaya mong ipakita or iparamdam sa taong to. Sana, kung mabibigyan ka lang yan ng chance. Pero yun nga, since nagiging cold na siya rito, kaya nga nagkakaroon ka ng mga frustration. Okay, nagkakaroon ka ng frustration dito kasi parang itong person na to, may iba na siyang tinitignan. May iba siyang nilook forward. Okay, tignan natin. Kanina po itong love reading. Pero wala ka siguro kasing pruweba. Yung iba naman sa inyo guys, posibleng meron ka ng pruweba. Tignan natin, additional message. Meron tayong missing you. Okay, so nakikita ko naman dito guys na sobrang namimiss ka niya ngayon. Hindi niya maitanggi. Ayan, sabi niya nga dito, I miss you. I wish things were different. So, siguro, nagkaroon ng confrontation, parang naano siya kasi, nahikayat siguro ng mga tao sa paligid niya, pwedeng sa trabaho niya, kung bakit naging ganito siya. Okay? So, nahikayat siya ng ibang tao na mag-betray sa'yo. Siguro dahil din sa trabaho niya, ano ba tong work niya? Baka maraming tao. Okay? So, parang nagkaroon siya ng frustration din talaga. Katulad mo, hinahanap mo siya eh. Hinahanap mo yung dating siya kasi ang laki ng pinagbago niya. Okay? So, ngayon nakikita ko, namimiss ka naman ng person mo. Okay? Hindi niya na kasi napifeel yung energy mo. Hindi niya na napifeel yung aura mo. Nagkaroon na guys ng parang distance sa inyong dalawa or nag-set ka na ng boundaries sa connection yung dalawa or same kayo. Sobra kang nasasaktan dito sa connection na to. Okay, pero yun na nga, sobrang namimiss ka na to ngayon. Tingnan pa natin. Meron tayong unclear. Diba? Nalalabuan ka sa kanya. Okay, pwedeng ngayon, nanonood ka. Parang ang labo naman din ng reading, no? Parang ang labo rin itong taong to. Hindi mo rin maintindihan kasi naging cold nga siya. Diba? Naging cold siya sa inyo ngayon, tas parang bakit ganito yung inaasal niya sa inyo? Bakit parang pinaparamdam niya sa inyo na gusto kanyang ipagdamot, but selos na selos siya? Bakit parang kumakaasta siya? Parang wala siyang ginawa? Ganon, nalalabuan ka sa pinapakitang treatment, no? Or nalalabuan ka sa trato ng person mo sa'yo. Okay? Parang may mga bagay na hindi ka na naliliwanagan dito. Sobrang labo na nitong relasyon na to, guys. Sobrang nalalabuan ka na talaga sa person mo. Like, hindi mo alam kung kayo pa ba, naghiwalay na ba kayo? Kung naghiwalay na kayo, bakit nagiging sweet na naman siya? Bakit ganito yung trato niya sa inyo? So, ang conflict nitong connection na to, actually, siya lang naman yung nagpapakomplikado na to. Tingnan natin. Meron tayong mother wounds. Ayan, may mga, pwedeng mag-asawa kayo na itong taong to. I know, my mother is a big influence on my behavior now. As an adult, I have a challenges with connecting to the divine feminine energy within me and externally. Okay, siguro ina-advisean ka rin ng parents mo or pwedeng mga katulad mo, no? Na dumanas ng ganitong klase ng sitwasyon na katulad mo. Siguro ina-advisean ka rin nila na huwag kang magpaka-martyr dito sa relationship na to. Naguguluhan ka kasi sa person mo eh. 'Di ba? Naging cold siya sa inyo tapos bigla siyang magiging hot ngayon. Magiging, alam mo yun, sobrang attached sa inyo. So, may mga bagay na hindi talaga guys nagiging maliwanag sa inyo.
Tignan natin. Meron tayong runaway. Would you pack a bag and meet me in Hawaii? I just want to get away from the world and be alone with you. Oh, siguro LDR kayo kung bakit niya rin guys nagawa yun. So, parang sinisisi ka niya. Oo, sinisisi ka niya kung bakit humantong kayo sa ganito. Kasi magkalayo kayo eh. Okay, yun yung pinapakita sa akin dito. Ikaw yung parang sinisisi niya kasi kung bakit siya guys nagkaroon ng parang nag-cheat siya sa inyo, okay? Kung bakit siya nag-cheat sa inyo, parang kasalanan mo daw yon. Siguro, medyo immature talaga yung person mo kasi ikaw, naging practical ka eh. Kagaya nga nasabi ko guys, may mga bagay na mas kinukonsider mo, hindi lang tong relationship na to. Okay? I think, kinukonsider mo din kasi yung mga responsibilities, especially yung parang mga anak nyo or yung pangarap nyo, no? Bumubuo na kayo ng pangarap. Pero gaya nga sabi ko kanina guys, medyo nalalabuan ka kay person. Kasi tignan mo yung ginawa sa inyo, no? Actually, ikaw, matalino ka eh. Kaya mong umalis kasi secure ka na, lalo na pagdating sa financial. Anytime, pwede mo siyang iwanan. Okay, kahit na frustrated ka dito sa relationship na to, kahit na nakaka-feel ka na ng kakulangan or nakukulangan ka sa effort na ginagawa nitong taong to, nakikita ko sa'yo nag-stay ka. Kasi nga, responsible ka eh. Pinipili mo yung kung anong meron kayo. Okay, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong let's rewrite our love story together. Oh. So, 'di ba? Gusto niya ulit na i-continue nyo. Okay, gusto niya bumawi sa inyo this time. Medyo malabo kasi bakit pa siya humantong sa ganito, no? Actually, etong person na to sa pinapakita sa akin, hindi mo siya nakilalang ganito, no? Parang naging irresponsible or naging cold sa inyo. Kasi nakita mo talaga yung sobrang naging all out siya sa inyo, yung sobrang pagmamahal, sobrang hinahanap mo yun sa kanya, yun sobrang siya nag-effort sa inyo, yung parang feeling mo is kaya nyo ibigay sa inyo yung langit at lupa, parang ganon. Hanggang sa parang humantong na nga kayo sa ganito. Okay? Isa dito guys is influensya talaga ng mga katrabaho, na-influensyahan siya, though hindi naman siya guys in-encourage na gawin to, na mag-cheat sa inyo. Siguro sa environment din kasi niya. Kung bakit guys humantong siya sa ganito, no? Ba't nagawa niya to? I think baka sobra siyang na-excite. Nakalimutan niya yung paano maging binata. Ganon. Binata or dalaga. Kasi siguro maaga siyang namulat sa mundo, no? Hindi siya guys pumasok agad sa relationship. Or kung pumasok man, baka maaga nag-asawa, mag-aga kayo nagsama. So, piling niya may mga bagay na ipinagkait sa kanya. Then, ngayon niya guys nagagawa. So, lahat na nagagawa niya ngayon is all about frustration. Okay, tignan pa natin. Kaya nga parang gusto niya bumawi sa inyo. Meron tayong I question if I'm what you need. Oh. So, I think may mga bagay na hindi yun na pag-usapan talaga. Kumbaga parang ginawang manghuhula yung partner, no? Bigla na lang tumatahimik. May mga bagay na parang tapos na yung issue, parang binabrought out pa rin. Nagiging issue pa rin sa mga susunod na mga araw or sa mga, alam niyo yun, dumarating pa ng mga araw. Ganun yung pinapakita sa akin. So, may mga bagay dito na hindi nyo guys nakaklaro sa isa't isa. So, hindi nyo guys nasa-settle yung problema. Isa yun sa nagiging frustration guys. Na parang pag may sama ng loob sa isa, bigla-bigla na lang tumatahimik. Hindi yun tama kasi parang napaka-immature pa rin. So guys, may mga times na kina-question mo yung sarili mo. Parang yung worth mo, parang normal ba to? Tama ba to? Para kasing feeling mo nasa iyo rin yung pagkakamali or baka may kulang na sa inyo. Or may napapabayaan ka ba?
So, naku-question mo eh. So, sabi lang din dito guys is, so, this card invites you to step into self-compassion, reflect on your contribution to the relationship, and consider whether your needs are also being met. Love is about mutual respect and effort, not perfection. Trust in your heart. Diba? So, hindi mo mahanap yung word mo guys kung hindi ka magtitiwala sa sarili mo. And also, you need to trust your strength and truth. Alam mo yung totoo, medyo nagbubulag-bulagan lang yung iba sa inyo. Pero kasi guys, I know, I forgive you for me and for us. Kasi willing talaga yung person mo na magsimula ulit. Parang hindi talaga siya ganito. Parang na-influensyahan lang talaga siya, no? Hindi mo siya nakilalang ganyan. Kaya nga napapatanong ka sa sarili mo na parang ibang tao na siya. Hindi na siya yung taong minahal mo. Hindi na siya yung taong pinili mo kasi may nagbago. Pwede natin sabihin guys na hindi mo pa totally kilala yung person mo. Pwede rin naman guys na binago siya ng panahon. Binago siya ng mga taong nakakasalamuhan niya. Sad to say, hindi ikaw yung nagpabago sa kanya. So, mas malakas ang impluensya ng ibang tao sa kanya kasi binago siya. Tignan pa natin. I choose us over and over again. So, ikaw at ikaw pa rin ang uuwian na itong taong to. Ikaw pa rin yung pipiliin niya. Okay? No matter what, kasi guys, parang feeling niya na-hypnotize siya kung bakit to nangyari. So, pwede iba sa inyo napapatanong kayo, ba't parang ginayuma tong person na to? Kasi hindi mo siya nakilalang ganyan. Ang laki talaga ng pinagbago ng person mo. Sobrang naninibago ka sa kanya. And sabihin na natin, yes, baka nga, no? Baka nga talaga siya ay naritwalan. Pero guys, sinasabi niya naman sa inyo, hindi niya alam yung ginawa niya. Hindi niya sinadya. Though ginawa niya, malabong hindi niya sinadya kasi nag-enjoy at nagtagal, di ba? Pero, piling niya kasi para siyang na-hypnotize at nahikayat siyang gawin yung mga ganung bagay. At nag-enjoy siya. Kasi na-feel niya nandun yung happiness. And isa pa dito guys is yung naging frustration niya sa relationship niya na parang, yun nga, may mga bagay na hindi niya guys na-settle. Isa na dito is yung mga naging problema niyo. Example, pag may problema, mas pinipiling manahimik sa halip na pag-usapan. Tapos mas binabrought out siya sa ibang bagay, no? Like, sa maliit na bagay, parang sabihin ng person mo, bakit parang napakababaw mo? Ganon. Bakit parang nagagalit ka sa maliit na bagay? Pero hindi niya alam guys, nagtimpi ka, no? Tapos, isang bagsak mo, no? Ganon. Binuhos mo ng isang bagsak sa taong to. Tignan pa natin. Meron tayong your love has changed my life. Your love has changed my life. Ikaw to. Okay? Sobrang binago ka ng person mo. Yung pananaw mo, yung personality mo, kung paano ka bilang isang tao, kung paano ka bilang isang partner. Sobrang binago ka ng person mo. And nandun ka na sa point na nasisisi mo na talaga siya. Kasi kasalanan niya. Okay? So, iba sa inyo guys, pwedeng, ayan, take what resonate, leave what doesn't. Again, sasabihin ko sa inyo guys, kung hindi bumabalik sa inyo yung person mo, baka hindi para sa inyo yung reading kasi ang lakas ng energy rito na mas pinipiling ayusin yung relasyon. Yung iba naman is posibleng bumabalik, no? Huwag nyo na guys questionin yung reading kasi I think hindi ko nasagap. Ayan. So, malakas ang energy ng mga nasasagap natin dito is bumabalik talaga. Ayun, no? Especially Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, and Aquarius, Gemini, Libra. Okay, titignan pa natin. Okay. So, ito yung gamitin natin. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon?
Your perfection. Your beauty amazed me. I'm not sure how I attracted in someone like you, but I'm forever grateful. Diba? Siya rin mismo nagtataka eh, kasi baliw na baliw siya sa inyo. Mahal na mahal ka niya. Sobrang seloso, sobrang selosa, sobrang protective. At ikaw mismo hindi mo ma-imagine bakit nga humantong siya sa ganito. So, isa lang eh, na-influensyahan siya and naging toxic yung relationship mo. Nakita niya yung happiness sa ibang bagay. Okay? Nakita niya yung kaligayahan sa work or sa mga taong nakakasalamuhan niya. So, yun yung pinapakita sa akin dito. Sobrang hinahangaan ka ng person mo. Mahal na mahal ka ng person mo. Kung mantong man kayo, guys, sa cheating is para sasabi niya hindi niya sinadya. Kahit sabihin natin na para sinadya. Hindi niya alam kung bakit siya humantong sa ganun. Pero sobra yung pagsisisi na itong taong to. Okay? Ayan. Titignan pa natin ano yung okay, anong tingin sa'yo ng person mo? Tingin ng person mo sa'yo ngayon? Something to say. There's something I really want to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. So, parang humahanap lang siya, guys, ng pagkakataon para kausapin ka niya ulit. Pero sobrang miss na miss ka na niya. Gusto ka na niya kausapin. Wala lang itong lakas ng loob na makausap ka kasi grabe yung confrontation, diskusyon na nangyari. So, nakikita ko, guys, mahal ka naman ng person mo. Alam mo yung parang pinagkaiba ng faithful at loyal. Parang person mo, loyal naman siya. Pero tumikim ng ibang putahe, ganon. Hindi ka gaya ng faithful. Talagang mag-i-stay lang sa'yo. So, hindi yan titingin sa iba. Pero itong person mo kasi, guys, tumingin pa rin talaga siya sa iba. Ayan. Something to say. There's something I really want to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. So, marami siyang gusto sabihin sa inyo. Marami siyang gusto i-share sa inyo na nangyari sa buhay niya. Pwedeng naging achievement niya. Pero hindi niya alam kung paano niya sabihin sa inyo. Okay? Dito natin ano yung magiging plano ng person mo. It's on. I see you looking good and moving on. I don't care who you're talking to. I'm better. I will compete you. Diba? Medyo mataas ang pride ng person mo. So, iba yung pinapakita niya sa inyong personality sa totoong nararamdaman niya. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, pinapakita niya sa inyo na sobrang strong niya, kaya niyang panindigan yung mga nangyari. Pero deep inside, guys, sobra siyang nangungulila sa inyo, no? Mataas yung pride ng person mo dito sa relationship yung dalawa. Pero nakikita ko naman na mahal ka niya itong taong to. Hindi niya lang pinapakitang mahina siya o hindi niya lang pinapakitang mali siya doon sa sitwasyon. Kasi ayaw niyang ipamukha mo sa kanya na nagkamali siya. Okay? Alam niya na yung pagkakamali niya. So, ayaw niya na, guys, pang uulit-ulitin pa sa kanya yon kasi may natutunan na siya. Parang ganon. So, kaya compete to, guys, is nagsasalo siya sa mga taong nakakasalamuha mo. Yun, sabi niya nga dito, medyo Peter nga yung sagot niya eh. You know, I don't care who you're talking to. I'm better. I will compete you. So, siguro nabalitaan niya or pwede ko mismo nagsabi na meron na akong iba, meron akong ibang nakakausap or gato ganyan. So, siya mataas din yung pride. And naman, parang ganon. Pero sa totoo lang, guys, mahal ka nito. Okay? Outcome. Outcome. Wild side. There's a side to you I haven't seen and I want to see you let loose and get wild. Let's
have some fun. So, ready siya makipaglaro sa inyo, guys. Ganon. Parang ito yung larong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Parang ganon. Okay? So, ayan. Dito natin yung zodiac sign sa side ng person mo. Okay. Oh. So, meron tayong Virgo, Sagittarius, and Scorpio. Meron tayong Scorpio, Sagittarius, and Libra energy. Virgo, Leo, Sagittarius, Capricorn, and Aries energy. So, yan yung energy ng person mo. Tignan naman natin, guys, sa side mo. May possible na nafe-feel mo pa kay person. Will you listen? Ayan. Basahin natin. There's so many things I want to say to you, but will you hear me all the way out? Will you believe me? So, yun. Siguro medyo may hinanakit ka sa person mo kasi never siyang nakinig sa inyo. Hindi mo man lang nakita sa kanya na parang nakinig siya sa mga hinanakit mo sa kanya. Parang wala siyang time para sa inyo, pero may time siya para sa ibang tao. Okay? So, parang isa to, guys, sa kinakasama ng loob mo. Kasi parang never kanyang pinakinggan. Never niyang naramdaman kung ano yung nararamdaman mo. Nasakit. Parang wala siyang pakialam sa inyo. So, yung nararamdaman mo sa kanya, siya yung tipo ng tao na never nakinig sa hinanakit mo. Parang wala siyang pakialam. Ganon. Ano yung tingin mo sa kanya? So, siguro pwedeng ganon din yung ginagawa mo sa kanya. Hindi mo na rin siya pinapakinggan. So, yung tingin mo sa kanya, namimiss ka niya. And yes, totoo naman. Ramdam mo eh. Pwedeng nakikipag-usap na sa itong person na to. Or nag-uusap na kayo. And I miss you. I wish things were different. Sobrang namimiss ka na itong taong to. Ayaw niya lang, guys, iparamdam din sa inyo. Kaya, medyo mataas yung pride niya. Pero yes, mahal na mahal ka nito. Tignan natin ano naman yung magiging plano mo. Meron tayong have my kids. I want to have a family with you. I know you'd be an amazing parent and I dream of the day I can experience raising a family together. So actually, gusto pa rin, kung may pamilya kayo, gusto pa rin mabuo kayo. Iba sa inyo, guys, pwedeng may pangarap kayo na magkaroon ng pamilya kasama tong taong to. And pwedeng yun pa rin yung ine-expect mo. Na magkasama pa rin kayo, mabuo pa rin kayo. Or mabuo nyo pa rin itong plano nyo. Sobrang haba ng pasensya mo dito sa relationship na to. Tignan natin. Okay, tignan natin. Ano naman ang okay. Ano naman yung magiging outcome? No one compares. No matter how many people I've met and experience I have, there is no one who compares to you. So, kaya mo nga siya pinili kung bakit nga minahal mo tong tao to. Kasi, kakaiba siya. And, ngayon, parang ang hirap maghanap ng katulad niya. Actually, hindi mo kailangan maghanap ng katulad niya kasi sinaktan ka niya. Siguro at least, mas upgraded pa sa kanya, mas sigit pa sa kanya yung hanapin mo. Okay? So, tingnan natin yung zodiac sign sa side mo. Meron tayo Sagittarius, Capricorn, Libra, Pisces. Meron tayong Cancer, Aries, Virgo, Leo, Taurus, Gemini energy. Pisces, Taurus, Gemini, Aquarius, Cancer, and Aries energy sa side mo. So, katay guys ng tatlong cards. Sana papunta yung connection nyo. In the near future, tignan natin. Five of Pentacles, the Magician. Of Wands. Nag-aantay siya guys eh. Pero yun nga, feeling mo sa kanya, siya yung tipo ng tao na manipulative. Medyo naging frustrated ka na dito sa relationship na to. So, may pag-aantay pa rin. Hindi siya guys maging madali.
Kung inaantay mo tong taong to guys, medyo matagal yung nakikita kong energy. Or pwedeng taon na bago nagparamdam sa inyo or pwede kakahiwalay niya pa lang. Medyo matagal yung action nitong taong to. Meron tayong I'm healing to love myself again. So yes, I think need mo munang mag-self-love. Each small steps carries you forward. Meron tayong time turn hurt into grace. Okay, so yan guys. Ito lang pong inyong daily love reading. Bukas po lahat. God bless and love you all. Bye-bye.